Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur gubernatorial candidates nagharap sa Political Candidates Forum at lumagda ng isang peace covenant kaugnay sa nalalapit na halalan. Bandera Headline. Checkpoint, nauwi sa palitan ng putok sa Maguindanao del Sur, 2 katao patay. Bandera Headline. Higit 20,000 na halagaan ng droga nasabat sa drug bypass operation sa lalawigan ng Lanao del Sur. Suspect arestado. Bandera Headline. Mamang pulis na nagsabi at sumitang sa ipinesentang lisensya na mula sa VLTO BARM, humarap na sa media at humingi ng public apology. Bandera Headline. Humigit kumulang 10,000 na residente ng Datupiang, Maguindanao del Sur tumanggap ng 10 kilo ng bigas mula sa hadiah na programa ni James Cares ng Team Aguila. Bandera Headline. No face-to-face classes ipapatupad sa Cotabato City sa huling 10 araw ng Ramadan. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-16 sa buwan ng Marso 2025. Napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood rin live sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, gubernatorial candidates na sina Mastura versus Mangu Derato ng Maguindanao del Norte at Migtimbang versus Mangu Derato ng Maguindanao del Sur nagharap sa isang Political Candidates Forum at lumagda ng isang peace covenant kaugnay sa nalalapit na halalan. Magbabalita si Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagharap sa kauna-unahang pagkakataon ang mga dating magkaalyado sa politika at ngayon ay magkakatunggali na sa isinagawang Political Candidates Forum at Peace Covenant signing ng gubernatorial candidates sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Ang Political Candidates Forum na ito ay ginanap nitong araw ng Martes, March 18 sa 6th Infantry Division Headquarters, Barangay Awang, Dato del Siswat, Maguindanao del Norte. Pinagharap ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia, sina Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato na tatakbo muli sa pagkagobernadora sa Maguindanao del Sur at ang katunggali nito na si Dato sa Talayan Kagi Ali Bitimbang na kandidato ng UBJP. This covenant symbolizes our collective responsibility to ensure that the upcoming elections are conducted in an atmosphere of mutual respect, fairness, and non-violence. We pledge to respect the rule of law and the electoral process, ensuring free, fair, and credible election. Promote a peaceful campaign free from hate speech, intimidation, or violence. Encourage and support every
right to participate in democratic process without fear or cohesion. Stand in solidarity, upholding the values of unity, respect, and national cohesion before, during, and after the election. We will use the Quran as a guidance to us. We will follow the Sunnah or footsteps of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the teaching of true Islam. Let this covenant be a reminder of the power of democracy and the importance of each vote. Together, we can create an environment where every individual feels valued and the outcomes reflects the true will of the people. Let us all lead by example, choosing peace over conflict and dialogue over division. This is our shared responsibility, and together we will make this election a testament to a strength of our democracy. Shukran and wassalam. Siguro naman ay nandiyan naman ang COMELEC na naging patas sa atin. Nandiyan naman ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP, Philippine National Police. Lastly, gaya ng sinabi ni Dato' Teng, itong pamangkin namin, na siguro sinabi na niya na magkakamag-anak, tinawag nila kami na bapa, at accept naman namin na pamangkin namin sila. Maliban lang siguro kung magkaroon ng ibang sitwasyon, yun lang ang kwan, yung mga violation, nandito ang gaya ng sinabi ko na nandiyan ang Armed Forces of the Philippines, nandiyan ang PNP, sila talaga ang mag-implement sa credible and honest election. Yun lang ang masabi ko. Nagharap din sina Sultan Kudarat Mayor Dato Tukaw Mastura na tatakbo sa pagkagobernador ng Maguindanao del Norte at ang magiging katunggalin nito na si former TESDA Secretary Suharto Teng Mangudadato. In 2019, lahat dito is family alliance. Isa-shortcut yun na lang. Papa Dato Tukaw is my uncle and Dato Kagi Ali is my uncle. Hindi kami maging governor, si Governor B. Miriam Sangki Mangudadato without our uncles. No? So, para maklear on tayo on the record. Nagpuasa kasi medyo. So, sila ang dahilan kung bakit kami magkakasama as family alliance. And of course, Silsot clan headed by Dr. Lester in the year 2019. So, kung wala po si Papa Dato Tukaw and Papa Kagi Ali and Dr. Lester, the Silsot clan, wala rin kami dito si Governor B. Miriam as the governor of Maguindanao in the year 2019 because at that time, Toto Mangudadato is expired his term as the governor. So, ibig sabihin, yung history namin dito, hindi kami pwede mag-aaway kasi family alliance kami. And we have a covenant. May covenant kami in 2019. The first covenant was Papa Dato Tukaw and the father of formerly Vice Governor, now Mayor, the father-in-law of elected Vice Governor by Aini Sinswat, with Dato of Mara, na sila ay magkapatid. The second covenant in 2019 is between the Sinswat and the Mastura family. And the third covenant is yung sa amin. So, ibig sabihin, hindi kami mag-aaway-away dito dahil wala kaming away ni Papa Dato Tukaw at ni Papa Dato Kagi Ali.
In fact, the last time we talked is September 24, 2024. September 24, 2024. Pasensya na, naka-dry lips ko eh. Okay. So, nagkakaintindihan kami lahat. And at that time, I was also a member of cabinet as a TESDA. So, I was being requested to run as the governor of Maguindanao del Norte. So, ang point ko dito, hindi kami pwede mag-away, hindi kami pwede magpapatayan dahil meron kaming sinumpahan. Ang problema namin dito is yung third party. Yung third party, nag-dry na talaga eh. Yung third party is, yun ang problema namin. Kasi kung kami-kami lang, wala kaming mangyari sa amin eh. 2019, tignan po yung history. 2019, walang patayan. 2022, very light ang encounter during the day of elections lang. So walang patayan. Bakit ngayon ang daming patay? Ang tanong. So to give you a little bit, 1 minute, in the year, with due respect, with former Governor Toto Mangudadado, in the year 2009, during the time of Governor Ambatuan, at the time, meron mga security binigay sa mga candidate. At that time, Colonel Gislani, the 6th of First Brigade, provided lahat ng mga security. So, unfortunately, in 2009, correct me if I'm wrong, Congressman Toto or Governor, tinanggalan sila ng bodyguard. So, what happened? Nagkaroon ng massacre. In the 2013, when my uncle, Governor, Bapa Dato Kutuka, ran for governor, provided ng security, both sides, the incumbent and non-incumbent. Walang patayan. In 2016, Bapa Kagya Ali ran for the governor, provided by the armed forces to secure the incumbent and non-incumbent. Walang patayan. In the year 2019, when Governor Baymeriam ran as a governor, provided pa rin kami on both sides, the incumbent governor at the time and the aspirant governor, Governor Baymeriam, provided by the security. In the year 2022, wala ding patayan. So, if you look on the history, walang patayan because provided ng government officers ang both candidate, the incumbent and non-incumbent. What happened today in the year 2025, 2024 December, rinig ko lahat ang mga bodyguard, both the incumbent and the challenger, for the training and replacement, and of course, to follow the Commissions on Elections rules and regulations. But unfortunately, because of that, doon na nag-start yung mga incidents na hindi kanais-nais. So, kita po natin sa presentation kanina. So, ibig sabihin, kung wala pong third party dito sa amin lahat, hindi kami pwede mag-away. Kasi kami ay nagsama at nagmahalan po kami lahat. Walang rason na dapat na magkakaiwalay kami, but bigla lang. So, again, ito ang mga issues na dapat natin tignan kasi there is an elected governors and vice governor here in Maguindanao Province the year 2022. So ngayon, ito ang situation natin. So again, binigyan ko lang kayo ng konting, kasi 3 minutes na, binigyan ko lang kayo ng konting idea na very impossible for us na magpapatayan kami kung walang nag-audyok sa amin na kami ay mag-away-away. Maraming salamat po. With respect to all of the big guys here, hindi ko na kayo pag-isa-isahin, no?
Siguro kailangan obserbahan din natin ang nangyayari, no? Pero I would not comment on that. Ang masasabi ko lang dito, because I think this is timely. Kasi we are in the month of Ramadan, wherein the Quran was revealed to us by Allah subhanahu wa ta'ala, ordering salam. Kasi ang basis ng Islam is salam, and the knowledge that the Quran orders it. And so far as I'm concerned, this covenant signing now is just, a formality sake. And so far as I'm concerned, I have a covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. In chapter 41 of in chapter 41 of Surah Al-Hajj, specific masyado ang pag-order ni Allah sa mga Muslim as a leader. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina in makkannakum fil ard aqamu salat wa atu zakat amaru bil ma'ruf. This covenant for me is just timing for this period na naka-fasting life. Ang ibig sabihin ng sinabi ko, sa verse 41 of Surah Al-Hajj, I have a covenant with Allah. And itong covenant natin dito, formality like sake lang para sa akin. Because sinabi niya, once I have given you a kingdom, or I appointed you as a leader, pray order good deeds and avoid the condition. So pag naano natin yun, formality lang itong signing natin. Practicing. And it should be a guidance. In fact, in all my activities, sa mga lakad ko, I always even yung mga kasama ko, mga line-up, mga kandidato, ito yung sinasabi guidance. No? In relation to that, kay yung pamangkin ko, na still, sabi ko hanggang ngayon, you are my second father mo rin ako. Pati si Juan, si Datules to the family. Anyway, ang akin lang dito, pag-aralan ninyo masyado. Pag-aralan ninyo mga yun lang ang mag-comment ko dito. It's hard to say something, but pag-aralan lang ninyo. Yun lang ang masasabi ko. Kapwa lumagda ng Peace Covenant ang mga nasabing kandidato ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur para sa isang mapayapa at ligtas na halalan sa May 12, 2025. At kasabay ng kanilang pahayag ng suporta sa isang ligtas at mapayapang halalan, ikinatuwa naman ng Commission on Election ang mga ito at hiniling na sana ay panghawakan ng bawat kandidato kung ano ang kanilang sinabi sa nasabing Political Candidates Forum at Peace Covenant signing. Umaasa ang Commission on Election na wala ng dadanak na dugo o mamamatay na individual na may kaugnayan sa nalalapit na halalan. Ang nasabing aktibidad ay sinaksihan ni na PNP Chief General Romel Marbil, OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr., newly appointed Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua, COMELEC Commissioner, 6th Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran, PROBAR Regional Director Brigadier General Romeo Macapaz, at iba pang matataas na opisyal ng AFP, PNP at COMELEC. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, COMELEC Chair Erwin Garcia hiniling
sa mga magkatunggaling kandidato sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte na huwag hayaan o iasa sa kapulisan at kasundaluhan at sa COMELEC ang pag-aayos ng kanilang mga pamilya. Ang detalye sa pagbabalita ni Yani Abdul Rasim. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Ramdam ni COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia ang tila may tensyon sa pagitan ng mga magkakatunggali sa politika sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur kasabay ng Open Forum sa isinagawang Political Candidates Forum at Peace Covenant signing kahapon araw ng Martes sa headquarters ng 6th Infantry Campilan Division. Kapwa kasi nagpahayag ng kani-kanilang mga saloobin ang mga magkakatunggaling sina Suharto Teng Mangudadato at Tukaw Masura ng Maguindanao del Norte, by Maria Mangudadato at Tatu Kagi Alimi Timang ng Maguindanao del Sur hinggil sa kanilang mga concerns o napagdaanan at rekomendasyon habang papalapit na ang May 12 local elections. Hiling ni COMELEC Chair George Garcia na sana ay magkaroon ng mamamagitan o magiging mediator ng mga nasabing politiko upang maiwasan na magkagulo at maiwasan na lumala ang kanilang tunggalian sa politika. Yes, sir. Our COMELEC chairman. Gandang hapon sa inyo lahat. Una muna, gusto kong sabihin, kanina pa ako nakikinig sa kanilang lahat. Kung merong ipit na ipit dito, ako yun. Kasi lahat sila kliyente ko eh. Dahil, as in, lahat sila na nandito ngayon. Pero meron ako isang, kasi napaka-importante dito sa Maguindanao, kahit nung one Maguindanao siya, tsaka yung nahati, yung mga simbolismo. May kabit ng ganito, wala makapagtanggal, sumasama ang loob ng ganyan. So, siguro, we are authorizing the PNP and the COMELEC personnel, pagka mga hindi naman election-related, pakipatanggal lahat yan. Total, nandito naman yung Presidential Advisor on the Peace Process, nandito ang CCH. Yung mga lahat na pwedeng mag-instigate ng kahit na ano, we are authorizing the PNP, the military, to remove everything. Wala namang ibang pupuntahan ang magko-complain sa amin din lang eh. So pag nag-complain, we will disregard. Just remove everything, yung mga simbolismo, para medyo makapagpababa ng ating tensyon. Number two, meron po akong munting question lang, lalo-lalo na sa Family Alliance at doon sa mga hindi kasama sa Family Alliance. Sabi nyo nga, hindi naman kayo para magpatayan. Dahil nalulungkot ako, ang daming pagkakataon na nakasama ko doon sa Family Alliance, mga usapan, mga ganyan. Pwede bang po meron tayong common na tao na pwede nating siya o sila? May problema sa biglang nagkakampanya, ng gulo sa ganito, doon yung ating pinaka mag-aayos. Huwag niyo kong padatingin sa COMELEC o sa whatever kasi magkakasuhan. Hindi po sa may binato ka na, ikaw pa yung kinasuhan, o etc. Kasi kung ako lang, kung yan lang ang nag-file ay PNP, pawi-withdraw ko po sa PNP yun eh. Kasi hindi magandang tingnan na may mga ganon. Although of course, wala po tayong pinag-uusapan kapag hustisya ang usapan. Pag may namatay, kinakailangan may managot. Kinakailangan may ma-prosecute. Ang sinasabi ko lang po, minsan po kasi yung hindi pag-uusap ng dalawang kampo, yun kasi yung nagke-create ng tensyon sa bawat isa. Dito kasi sa Maguindanao, hanggang Cotabato, sabi ni ganito, sabi na ganyan, mukhang si ganito yun, mukhang si ganyan yan. Sa totoo lang, nabuhay na ang lahat dito ng dahil sa sabi-sabi. At dahil doon, kaya po nagkakaroon ng init ang bawat isa. Iniwala po talaga ko hindi para kahit magkakamag-anak ay hindi para magsakitan. Ang problema po, may mga nasasakripisyo na mga supporter, mga tumutulong, o mga naniniwala sa bawat isa. Baka meron lang common na person o personalities na pwede magsabi, o Papux, ganito, o Bapateng, ganyan, o by Aimee, ganito, o Toto, o ganyan. So, pwede na may ganito. Kasi ang pinakaayaw na ayaw ko po yung makikialam ng COMELEC sa personal na bagay o ang military at PNP sapagkat pagka po kasi nag-aaway-away ang miyembro ng pamilya, hanggat maaari out muna yung mga law enforcement authorities. The problem will have to be resolved within the family.
Yun po yung aking pakiusap lang. Yun po yung aking mensahe lang actually ngayon. Baka pwede meron lang tayong isang mekanismo din. In the same manner na meron CCH, may mekanismo lang ang pamilya o ganito. Di doon mag-away-away kayo. Magsigawan ng lahat, etc. Sa bandang huli, dahil respetado yung mga taong naandun, kung ano yung resolve ng mga grupong yun na po. Kasi hindi po yung araw-araw na lang may namamatay. Nakakailan na tayo namamatay dito. Di ba pag may namatay sa kabilang grupo, merong kinakailangang babawi doon sa kabila. Nakakalungkot na po dahil mabuti sana kung kukonti, dumarami. At lalong-lalo nang may nai-involve na mga kabataan o bata. Hindi po ba dapat dito yung mga nakatatanda, mga kabataan, hindi nadadamay sa away ng mga nakatatanda o mga katulad po natin. So yun lang po ang aking pakiusap. Yung ganong klaseng mekanismo, napakahirap pong iset up yun. Pero don't ever let the PNP or the Army or the AFP to resolve the internal problems of a family. Lalong-lalo na po ang COMELEC. Hindi po ba? Lalo-lalo na wag ang commissioner election. So, naandito po tayo, baka pwede na ma-resolve natin ito. At sana mula bukas, wala mo nang mamamatay. Wala mo nang tutumba. Kasi nakakalungkot, kanina lang, pagdating lang namin ni Chief PNP, biglang may nabalitaan ako, may naman. Tapos yung kanyang fiancé. So, isipin niyo po yun. Di ba, parang ang bigat-bigat. Kanina pagpasok pala, parang ang atmosphere, ang bigat-bigat natin dito lahat. Meron lang po isang mekanismo. And we will definitely support that kind of mechanism. You include the COMELEC. If you want, kahit hindi yung taga-COMELEC dito, we will include somebody from the COMELEC. Just to be a neutral peace negotiator between the two parties. Yun lang po, baka sakali meron lang tayong ganun. And then again, pakitanggal yung lahat ng mga simbolismo ng mga ganyan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, 2 patay matapos maawi sa palitan ng putok ang isang checkpoint operation sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Muli magbabalik si Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Nauwi sa palitan ng putok ang checkpoint operation ng militar na nagresulta sa pagkakasawi ng umano'y 2 gun runners sa bahagi ng Barangay Old Maganoy, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur nitong araw ng Martes, March 18. Sa report mula sa militar, nagsasagawa lamang ng checkpoint operation ng tauhan ng 33rd Infantry Battalion sa nasabing lugar nang mag-alanganin na dumaan ang isang buting minivan sa detachment. Susuriin na sana umano ng militar ang minivan, ngunit bigla na lamang umano itong tumakas sa checkpoint at pinagbabaril ang tauhan ng militar. Dahil rito, agad na gumanti ang militar at humantong sa shootout at pagkakasawi ng 2 sospek na kinilalang sina Nor Salam Ulama at Nor Sama Muntok na residente ng Barangay Kakal, Amputuan, Maguindanao del Sur. Na-recover ng militar sa sinakyang minivan ng mga sospek ang isang M16 rifle at isang caliber 45 pistol. Sa ngayon, nasa kustodiya na ngayon ng Regional Forensic Unit BAR, Maguindanao del Sur Field Unit ang mga nakuhang ebidensya. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, mahigit 20,000 na halaga ng droga na samsam sa drug bypass operation ng kapulisan sa Lanao del Sur. Suspect arestado. Ang detalye sa pagtutok ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ipantero mo. Bandera Live Report. Mahigit 20,000 halaga ng droga na samsam ng mga operatiba sa isang pulak ng shabu matapos ang iginasang drug buy-bust operation sa Barangay Marawi, Poblasyon, Marawi City, Lanao del Sur. Sa report ng PNP, kinilala ang naarestong suspect na si alias John, residente ng nabanggit na lugar.
Nakuha sa kanyang posisyon ang 3 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 20,400 pesos at kasama rin na bawi ang ginamit na bypass money. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Marawi City Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Bandera News TV, Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, pulis o mamang pulis na nagsabi na sumita sa isang motorista at sinabing peke ang driver's license ng BARM sa Cabaca North, Cotabato nag-public apology na kasabay ng pagbisita ng Bangsamoro LTO. Ang balitang yan sa pagtutok ni Yani Abdul Rasil. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Kasabay ng pagbisita ng North Cotabato PNP personnel sa tanggapan ng Bangsamoro Land Transportation Office sa BARM, humarap sa media at nag-public apology si Police Master Sergeant J. Mondragon Gesulga na mula sa Cabacan MPS. Siya ang pulis na sumita at nagsabing peke ang issuance o driver's license ng motorista na inisyu ng Bangsamoro Land Transportation Office BARMM. Matatandaan na nag-viral sa social media ang pagsita ng naturang PNP personnel sa nasabing motorista noong February 22 ngayong taon. Paliwanag nito, wala naman umano siyang intensyon na siraan ang BARM government at inamin na nagkamali lamang ito. Lahat sa BARM LTO kay Regional Director Sir Gayak, Sir sa aming Provincial Director si Police Colonel Gilbert Tuson. Magandang hapon po. So ako po ay nandito para humingi ng kapatawaran sa aking nasabi noong February 22 sa Cabacan. Wala naman akong intention para siraan po ang ating BARM LTO. Yun lang, kung ano man yung nasabi ko doon, pagpasensyahan nyo na sana. Taos puso po akong humingi ng kapatawaran sa BARM LTO. Yun lang, sir. Malugod naman na tinanggap ni MOTC Minister Attorney Pais Lintago ang paghingi ng kapatawaran ng naturang pulis. Nagpasalamat rin ito sa Cotabato Provincial Office sa pagtugon sa naging hakbang ng ministry laban sa pulis. Very thankful that the Provincial Director of the North Cotabato Province visited our office and they expressed their regret and asking for the apology that the inconvenience happens regarding the incident happens more than a month ago, regarding the issue of the driver's license issued by the Bangsamoro government through the Bangsamoro Land Transportation Office. So maganda, sinabi nila yung umingi sila ng paumanhin sa mga nangyayari ngayon. Yung sinasabi ko sa kanila, we are all government official and employees. Coordination and collaboration is very essential in pursuing our mandate to the people. Kaya sana tuloy-tuloy itong collaboration at coordination among our offices with the law enforcement agencies of the government. Nagwiro ako kanina na yung nasabi nila na yung issue namin na fake. Dapat ang hindi nila hinuli yung tao. Kami na lang i-read nila because we are issuing fake.
And I told them there is no fake government-issued documents. All government-issued documents are legal. Walang fake. Otherwise, kung mag-produce ka ng fake, you can be accused of forgery or any falsification of public documents. That is illegal. But what we are issuing is a legal documents based on the mandate given to us by the Bangsamoro Organic Law and the Bangsamoro Administrative Code. So, yun. Papasalamat ako kay Colonel Toson, the Provincial Director of the North Cotabato Province, for taking actions immediately on that incident that happened in the municipality of Kabakan. May mga action siya, administrative action regarding nito si Gisulga, na one the alleged the one that was that confiscate the driver's license, na tapos po din na humingi ng paumanin sa inconvenience na nangyari sa opisina at saka doon sa taong inulyan ng driver's license. Thank you very much for coming to this office. And in behalf of the Ministry of Transportation and Communication, we deeply appreciate for acting promptly on our complaint regarding the incident. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, humigit kumulang 10 residente ng Datopiang Maguindanao del Sur tumanggap ng 10 kilong bigas na handog bilang hadiah sa programa ng James Cares ng Team Aguila. Ang detalye sa pagtutok ni Yani Abdul Rashid. Kabanderang Yani, ibandera mo. Bandera Live Report. Umabot sa humigit kumulang 10,000 o 10,000 na residente ng Datopiang Maguindanao del Sur ang nakatanggap ng rice hadiah mula kay Mayoralty Candidate Engineer Zainal James Mlook. Ang nasabing rice hadiah ay programa ng James Cares Team Aguila Datopiang kung saan tumanggap ng tig-isang sako ng bigas na naglalaman ng 10 kilos ang 10,000 na individuals mula sa 16 na barangay ng nasabing bayan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa natanggap na bigas dahil anila malaking tulong para sa kanila ito, lalo pa at panahon ngayon ng Ramadan at sinabayan pa ng panahon ng krisis. Ang pamamahagi ng bigas o rice hadiah tuwing buwan ng Ramadan ay nakaugalian ng gawain ni James Mlook upang ipalaganap ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan tuwing panahon ng Ramadan. Mula dito sa Radyo Bandera Cotabato, Yani Abdul Rashid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap muna dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, ika-19 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng balayang pamamagitan.